Saan ang kaya mong isakripisyo sa ngalan ng pananampalataya? Ang mga OFW na dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy umabot daw sa puntong nameke ng charity group, nameke ng kasal at kinalimutan pati sariling pamilya. Sa frontline ng balita niya, si Mean Los Baños. Mas maraming perang maibibigay, mas marami ang matatanggap na blessing. Ganyan daw ang pamantayan ng pananampalatayang itinanim sa utak ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Apollo Kibuloy. Isiniwalat yan ng mga tumiwalag na miyembro na humarap kanina sa pagdinig ng Senado. Kabilang si Reynita Fernandez, isang Singapore. Kayod kalabaw daw siya noong 2016 nang maging miyembro siya ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Mantakin mong ang sweldo niya lang bilang domestic helper ay 1,000 Singapore dollars o higit 41,000 pesos. Pero ang kota niya sa KOJC times 12 niyan o 12,000 Singapore dollars, katumbas ng kalahating milyong piso sa loob ng 6 na buwan. Pakapala na lang daw talaga ng mukha para lang maabot ang kota at matupad daw ang pangako sa kanila. Sandali lang. Ilagay natin sa tamang perspective ito, ha? Kasi tandaan nyo, church, ito eh. Even if I think, ito ha, sa akin, sarili ko, I do not believe in Kibuloy. I think he is a false prophet. Diretsuhan tayo. Sa tingin ko, sablay talaga siya pagdating sa relihiyon. Pero gayon pa man, tandaan nyo, this is a religion. Hindi kayo pinilit dyan. Yung tithes ninyo, pinaniwalaan ninyo. Eh di wag kayo magbigay. Ganun kasimple. Sabi nga nyo, pananampalataya nyo yan eh. Oh, worker kayo eh. Kayo nagboluntaryo, kinulong ba kayo? Ibig sabihin, kung kayo man ay na brainwash, kung yan ang sinasabi nyo na brainwash kayo nun, it doesn't mean kriminal na si Kibuloy. Tanga lang kayo, ganun. You understand? Kasi, kung ito sinasabi nyo, naloko kami kasi ito lang ang budget namin. Eh, gago pala kayo eh. Ba't kayo pumayag? Una-una nag-volunteer ka dyan eh. Sinabi mo magsisilbi ka sa Panginoon. O di, problema mo na yun. Tapos sasabihin mo ngayon gagamit. Kasi mali eh. Mali talaga to eh. Mali yung perspective ninyo. Kayong mga witness na pinresinta ni Ontiveros. Eh sabihin na natin, kayo ay sinabihan na mag-tithes. Kayo ay sinabihang, bakit kung hindi ba kayo magta-tithes, babariling kayo? Tanga lang kayo talaga, nauto kayo. Hindi ko sinasabing masama ang tithes ha. Ako naniniwala ako sa tithes. Pero remember, hindi naman kayo pwedeng puwersahin ng kahit anong church ninyo. Ngayon, kung may nagpe-puwersa ang church sa inyo, problema nyo na yan. Hindi lumayas kayo sa church. Hindi naman kayo, pag lumayas ka ba sa church, babariling ka? Pambihira. Pag lumayas ka ba sa church, ikukulong ka. Ibang usapan na kung ganun, di ba? So, anong problema? Yung maling paniniwala ninyo at na-brainwash kayo noon, naging tanga kayo noon, yun ang sinasabi ninyo, ha? Hindi ibig sabihin, makasalanan na kagad si Kibuloy. Ibig sabihin, I'm sorry, hindi pala mali-mali, not makasalanan the word. Hindi ibig sabihin, kriminal na kagad si Kibuloy. Kasalanan nyo na ho yun. Diba? Ni Pastor Kibuloy, dumating pa sa puntong pati bahay ni Fernandez na wala na sa kanya. The more tithes you will give, the more blessings you will get. So, because of that, I lost my... Kala ko si puting ahas eh. Mga itsura talaga ng mga puting ahas, ano? Tuloy. house because hindi na ako makabayad sa aking bahay ng mortgage and everything. And Alam mo, mali pa nga to eh. Kasi remember, wag mong kakalimutan yung verse na cheerful giver. Yun ang gusto ng Panginoon. Kasalanan mo yan. Nagbigay ka, tapos magre-reklamo ka pala in the end. What kind of heart do you have? Honestly. Kasi if you give to the Lord, not to Kibuloy. That's the point eh.
Ngayon, kung sa tingin mo mali pala yun, abay problema mo na yun. Una-una, dapat, kaya ka nagbibigay ng tithes, hindi mo isusumbat kay Kibuloy. Yung tithes mo, kasi nga, you are willing. Cheerful giver ka eh. Ibig sabihin talagang ibinigay mo with an open heart. O ito, ibinigay ko tong tithes para sa gawain ng Panginoon. Para sa Panginoon. Ngayon, kung lokohin man ng sino mang pastor dyan, yung puso mo tama. Ibinigay ko ito sa Panginoon, hindi dyan sa pastor na yan. So kung may gawin mang katarantado, kasi remember, even if the church is true, even if the church is a full gospel church, dapat ang puso mo, pag nagbigay ka, para sa Panginoon. Ngayon, kung sakasakali lang nadapa yung pastor, kasi may mga nadadapang pastor, tao lang din yan eh. Nadapa yung pastor, nangalunya, may mga ganyang pastor, lalo na sa Amerika, dami yan. But it doesn't mean their belief is wrong. It just happened na nadulas yung pastor. Bumagsak yung pastor. And kaya nga, di ba, meron isang pastor dyan sa NYC, yung Hillsong NYC, di ba? Kilalang kilala yung pastor na yon, si Carl Lenz. Tapos, tama ba yung pangalan? O yun, basta, anyway, na ano siya, nagkaroon siya ng problem. Natiso, di ka nga, natanggal siya sa church, dinisiplina siya. But, para sabihin mo, the entire Hillsong is isang maling relihiyon, hindi ho, kasi tandaan ninyo, true church is, true religion pala, is a religion of relationship between you and God. Kaya dapat walang puwersahan dyan. Kung nagbigay ka, it's because of you giving to the Lord. Ngayon, kung isusumbat mo yun, at sasabi mo, halos naubos pera ko, sa kabibigay sa church na to, may sabit ka doon. May magsusumbat ka pala. So, hindi mo pala binigay sa Diyos yung binigay mo kay Kibuloy. Mali ka doon. Di ba? Oh, ay nako. I owe a lot. Because has never been stopped of the giving. Oh, kasalanan mo yun. You never stop giving. Di ba, when you give, when you do, di ba sabi nga sa Biblia, lahat ng bagay na gagawin mo para sa Panginoon, in all things, do it for God. Tapos ngayon sasabihin mo, mali, binigay ko na lahat eh. Abay, kasalanan mo. Tapos isisisi mo ngayon kay Kibuloy, pagpapagamit ka ngayon kay Ontiveros. Di ba? Party po kami ng month of blessings. Ang equivalent po ng aming makukuha from the Father is 10 years of blessings. Spiritually, physically, including the 7 generations of our families. Sabi po niya ng ganyan. Kaya po, ginagawa po namin ang lahat. Dahil sa pagkabulag sa relihiyon, dumating daw sa puntong pinutol nila ang koneksyon sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Utos din daw yan ng pastor. Sinasabi nila, Sumunod naman kayo. Pambihira. Sisisihin nyo. Ba't kayo sumunod? Tapos bigla isusumbat nyo ngayon. sasagutin yung mga pamilya na nanghingi, na tumatawag, because the real family is the kingdom only. That's the fact. That's it. I mean, may iba dito, wala din na sinasagot yung mga tawag ng family kasi wala na silang pera. They already give it all. They don't even own their time. They don't even own their themselves. Gaya ni Fernandez, meron din daw kota ang dati ring miyembro ng KOJC na tumistigo sa pagdinig na si Dindo Makiling. Nagtatrabaho siya sa Canada. Gabi-gabi raw silang nakakalikom ng 165,000 pesos mula sa mga malls at superstores para kay Kibuloy. Gagamitin daw ang pera sa Children's Joy Foundation na isang charitable organization na binuo ng pastor. Kunwaring para sa mga mahihirap na bata sa Pilipinas ang malilikom na donasyon, pero ang totoo, para raw ito sa panggasolina ng jet ni Kibuloy. Isinasakay rin daw sa jet ni Kibuloy ang malakihang transaksyon. Dito na kinwestiyon ni Makiling ang layunin ng Kingdom of Jesus Christ.
Lalo pang lumala ang duda niya nang sapilitan siyang ipakasal sa isa rin nilang miyembro para hindi mapaalis ng Canada. Nagpakasal po ako sa isang worker na mawawala na po ng visa para lang po magkaroon ng permanent residency dito sa Canada. So mangyari po, dahilan po ako'y Ganun pa talaga si Ontiveros. Parang may Tama ka, Diego Lati ko, tinetebes talaga to si Kibs. Lahat na lang lahat na lang. Alam mo sa totoo, ito anong pakialam mo, Ontiveros? Again hindi ko sinasabing tama itong ginagawa ng relihiyon na ito. Hindi ko sinasabi yun. Pero kung meron man silang gawin, wala kang pakialam dun. Kung utusan man nila yung kanilang mga tauhan, no, pakasal ka dyan kasi sabi ng Diyos yan. Mali man yun sa pananaw ko. Wala kang pakialam dun, Ontiveros. Sa totoo lang. Wala kang pakialam dun. Bakit? Yun ang paniniwala nila Diba? Kaya nga sinasabi ko, maaari pa, kung siguro si Brother Eli ang gumamit ng mga in-interview na ito at sinabi niyang, kaya mali ang relihiyon na ito! Ano, pasigaw yun Panunaya mo! Diba totoo? Kung sakali lang sumalangit nawa si Brother Eli. Okay lang. Bakit? Kasi nga, siya bilang pastor, kinokontra niya yung theology ni Kibuloy. Pwede yun. Okay? Pero ikaw bilang estado, hindi ka dapat nakikialam sa paniniwala ng relihiyon ni Kibuloy. Kasi nga hiwalay yan Hindi mo pwedeng pakialaman unless there is a criminal offense. Sandali, yung inutusan nasa Canada. Anong pakialam mo? At saka sana kung tinutukan ng baril yung sige, pag hindi mo pinakasalan niya, papatayin ka namin. Hindi, kung itiwalag siya, may problema na ho ng church nila yun. Diba? Problema na ho nila yun, hindi mo na problema yun. Huwag ka makisawsaw sa problema nila. talagang naturuan ding sumunod po ako. Pakasal. Mayroon pong kulang 100 na kasalan po dito sa Kingdom ni Pastor Kibuloy na puro peke. Dito lang po sa Canada Ang mga kaso ni Hindi ho peke yun. Nakakalimutan kasi nitong mga to Tandaan nyo, there are two things sa marriage. Dalawa yan. Civil, yung ikakasal ka ng estado. Okay? At meron yung church na pwede ang isang pastor magkasal. Pero sino ang ire-recognize? Ang ire-recognize ng estado ay yung wedding ng estado. Pero ang church, kung gusto nila magpakasal ng babae at lalaki o lalaki sa lalaki, babae sa babae, walang pakialam ang estado doon. Although it will never be recognized by the state. So dapat linawin natin yun. So hindi mo pwedeng sabihin na illegal yun kung sakaling rehistrado namang iglesia itong, ibig sabihin, church itong kay Kibuloy. So kung magkasal siya, hindi ho peke pantatawag mo doon. Kasal yun sa simbahan. Pero hindi kasal sa estado. Hindi ho peke tawag doon. Fernandez at Makiling ay kabilang sa mga rason kaya nagdesisyon ang Department of Justice na kasuhan na ng qualified trafficking at child abuse si Kibuloy. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños. Ayun, kaya nga, yun ang hindi ko mag-gets Kung merong, alam mo yun, yung mga witness, anong pinagsasabi nila tungkol sa tithes? Anong pakialam mo dyan, Tiberos? Huwag mong pakialaman yan. Tungkol sa giving. May kanya-kanya Bawat church, wala kang pakialam kung magkano isabihin nila sa membro nila, oy, ganito kayo magbigay. Para sa, alam mo, eto kahit pa sabihin ng pastor, tithes, eto, 10%. Para sa pastor, 10%. Para sa asawa ko, kunwari lang. Wala kang pakialam unless sabihin, pag hindi ka nagbigay, ikukulong kita. Yon, mali na ho yun. Pero kung sumuway ka,
at wala naman nangyari sa'yo, walang problema doon. Hindi mo pakialaman yon. Kaya nga ang nagtataka ko, bakit naging church issue na to? Nagigets nyo? This is not supposed to be church issue. Etong pagdinig na to, it's about doon sa, ano ba yun? Yung mga, eto, wait lang. Rason, kaya nagdesisyon ang Department of Justice na kasuhan na ng qualified trafficking at child abuse. Ayan, tungkol na yan sa mga forced labor at saka child trafficking. Yun dapat ang issue. Ito si Ontiveros, pinasok na eh. Baka pati pag-appoint ng mga ano nila, ng mga worker nila, pati pag-appoint ng mga pastor nila, pakikialaman mo. Sumanib ka muna. Di ba? Hindi mo dapat pakialaman yan. You may be against the religion. Okay, walang problema. Kalayaan mo maging against eh. Pero gagamit ka ng witness na ang nirereklamo nila yung kanilang maling paniniwala. Abay, katarantaduhan pala nila yun eh. Bakit mo pakikialaman? Di ba? Bakit mo pakikialaman kung nagkamali sila at sinusumbat nila ngayon yung mga sinasabi nila? Hindi, nagigets nyo, alam mo, kanya-kanya ho yan. Ang bawat reliyon, tama, may kanya-kanyang rules, may kanya-kanyang silang pamantayan, walang pakialaman. Diba? Ang dami ho dyan, may mga church na ayaw ang pastor na babae, may mga church okay lang ang pastor na babae. Iba-iba. Yung may mga church, umiikot yung tithes, parang sa Catholic Church. Pero meron namang mga, walang ganun. O, meron silang requirement. Alam mo yun, yung requirement, okay lang. Hindi ko sinasabing tama, Sinasabi kong okay lang, hindi yun paglabag sa batas. But I am not saying tama yun. But, legally, walang problema yun. Unless, pag hindi ka nagbigay, poposasan ka, kukulong ka nila. Yun, mali na yun. Kaya huwag kang makikialam, Ontiveros. Mayayari ka boy, mga maling balita nyo ay kanyang itatapos.